Palayan Bay, isa napakayamang dagat. Ito ang, sabi nila ay school of fish. Dito na pupunta. Kaya malaki ang tulong nito. Sapagkat pag panahon ng tag-isda, abundant. Napakaraming isda rito, walang tigil ang panguhuli. Siyempre, Balayan Bay is connected to Verde Island Passage. So, which alam naman po natin, the center of biodiversity. So, ito kasi, ang Balayan Bay, napakalawak and napakayaman sa natural resources. Aba, malaki ang tulong nito. Sapagkat pag panahon ng tag-isda, abundant. And alam mo, araw-araw, yung maliliit boat people, nandyan yung not motorized bangka, araw-araw namimingwit sila dyan. Nung ako po yung magsimula ng pangingisda ay edad 20. Ngayon po, 65 taon na ako. Diyan ako kinukuha yung mga baon ng anak ko sa eskwela, mga pang-araw-araw na gastos. Bali, nung mga unahong taon ng pag-uumpisa ko dyan sa tawagin ay Pangulong Basnig, maganda ho yan, maganda ang huli namin. Talagang umaabot ng siguro mga 5 months na maganda yung sampa ng isda. Ang kalagahan po sa amin ng Balayan Bay ay ang pagka nakakapalaot po ang aming mga mangingisda at pag sila po may huli, ang pakinabang po nila yung pag sila po nakapagdala ng isda sa market, doon po kumikita sila at nabubuhay nila ang kanilang pamilya sa pamamagitan po ng ating Balayan Bay. Almost nakatira po dito ay talaga pong mangingisda lahat. Ayan po ang kinabubuhay lang talaga nila. Abay, nung araw po napakarami ng isda po ay talagang kahit saan kayo pumunta dito sa lugar ng Balayan ay maraming isda. Sa kadamihan po ngayon ng dumami man nanguhuli ng isda ay talagang napakabigat po ngayon. Sa isang araw nga ho kami, minsan hindi pa ho napapahulog. Minsan gagastuso kami ng 3,000 piso. Hindi ho kami makapagdala ng isdang kahit isang banyero sa tabi. Napakalaki ng pagkakaiba. Kasi nung araw, napakarami ng isda. Napakasagana ng dagat. Ngayon, malimit. Kita nyo naman kanina, lumaw tayo magdamag. Ang huli natin, ikalahati lang timba. Oo, humina ang pangisdaan dito. Kasi ba naman walang tigil ang pangingisda. Overfished, hindi na naintindi na ang panahon na mayroong panahon na hindi dapat hulihin ng isda yung mga kawang-kawa na isda. May klaseng isda nun May itlog sa tiyan. So, pag hinuli mo, kakainin ng tao, hindi na makapangitog sa dagat. So, uminti-inti, nag-decline ang laman dagat ng Balayan Bay. Sa parte ng Kalatagan, meron kaming 18 noon na commercial fishing boat. At isa sila sa may proposal sa amin na magkaroon ng close season. Hanggang sa dinala namin to sa provincial level. So ngayon na nakita namin na hindi lang yung mga municipal fisher folks ang dapat tutukan at dapat bigyan ng edukasyon sa pangangalaga na isama na yung commercial. Ang commercial na ang nagkaroon ng move na magkaroon ng close season or nag-propose. Hanggang sa nagkaroon na to ng pag-aaral through Conservation International at ngayon nga ay yung pag-aaral na yun ng Conservation International, sinuportahan to ng BIFAR Ecofish para ito ay maipatupad. So we did a study, we did a fisheries profile of Balayan Bay, we did a thorough study of the fisheries, trying to see ano yung causes of the decline, why is there overfishing, ano yung mga gaps, and then we also look at ano yung implications ng climate change. And then that resulted in a study which was commissioned by Conservation International, and Dr. Willie Campos did a study, and he's affiliated with Ocean Bio at the University of the Philippines in the Visayas. Ang una sa mga findings namin doon sa tinignan muna namin yung tinatawag na
yung pangiitlog ng isda, no? Makikita mo sa bihod yan sa sugunan sila, no? Sa mga itlog, no? So, logical sa amin na kung magpoprotekta ka, hayaan mo sila makapangitlog, no? Makapangitlog sila during the time na marami silang nangingitlog. Mas marami kang mas malaki ang posibilidad na mas maraming similyang mabubuhay, no? So from that, nagkaroon kami ng several consultations with the commercial fishing owners. Ang pinag-usapan namin noon during that time ay ang matulungan na ma-sustain ang fishing productivity ng Balayan Bay. So, ang nangyari, with the data also na ibinigay ng Conservation International, ipinresent namin. So, from there, ang mga commercial fishers, pumayag sila na magkaroon ng seasonal closure. So, since natumbok yung seasonal closure, we agreed on a process. Sabi namin na ang process dapat talaga is consultation every step of the way. Even sa design ng pagkuha ng pag-determine nung kung anong nakarapat-dapat na buwan ang closure, up to the point kung paano siya i-implement. So, napansin namin na as the month move from September to December, padami yung stage 4 until sa time na bumaba yung stage 4 ng mga bandang January. So, every step of the way, no, meron na yung tawag na na proseso, and every step of the way nandyan yung ating probinsya, nandyan yung ating PGNRO, no, nandyan sila every step of the way, at saka sila ang namumuno. So ang role bali ng Ecofish at even the Conservation International, we serve as the science support, at the same time yung capacity building. So ibig sabihin na kahit naiwanan natin ito, alam na ng PGNRO paano gagawin kung magkaroon pa ulit ng pag-aaral sa susunod na seasonal closure. Well, the technical assistance that we provided was quite a broad range, but it really is grounded in the scientific basis. So it began with rigorous scientific analysis of the species that exist on a seasonal calendar in Balayan Bay. And that identification of speciation allowed us to identify jointly with BFAR and with the local government and commercial fishers what two species might be, or what species might be the most appropriate to try and protect through this closed season effort. Now, because of that scientific basis, what we were able to find was that there were a lot of options for absolute protection, but that wasn't really economically feasible. So jointly with the commercial fishers, BFAR and the local government, we decided on two species and two types of fishing gear to protect a couple of important marine species. So the technical assistance started with scientific, but then became more of facilitating conversation of decision-making about what it would be most appropriate given the economic livelihood that these fisheries provide. Ang pinagbabawal po talaga sa ordinance na ito ay ang paggamit ng mga fishing gear na dati lang po naman na palakaya. Ito yung paggamit ng persane, ring net, tsaka bag net. So ito po yung mga tatlong fishing gear na pinagbawal sa loob ng 3 weeks. At ang penalty po dito is fine of 2,500 per fisher folk po to, hindi po per bangka. Aside from that, ang pinagbabawal po natin na hulihin ay ang galunggong and matambakas tax. Natutuwa tayo dahil self-initiated ito, katulong ng mga non-government organization doon. I believe that this is the product of a long process as far as the NGOs is concerned. And we congratulate them for the effort. And we are elated that the local government of Batangas, through the leadership, of course, of Governor Bima Santos, and the municipalities around Balayan Bay were able to implement such a wonderful initiative. Yes.
In general, yung close season, maganda yung epekto. Yung pagsunod ng mga tao, nakita ko nga, sabi ko natin, pag talaga yung level ng enforcement ng lahat ng bayan ay pare-pareho, lahat ng enforcers ay nagpapatupad at sama-sama, nababawasan or siguro totally mawawala talaga yung illegal fishers. Madaming nagsasabing mga mangingisda rin na maganda ang epekto nito. Dahil nga sa nakapahinga yung dagat, nakita nila na dumami naman talaga yung similya. Masayang-masaya mga LGUs as a feedback, talagang sinasabi nila na successful daw yung ating seasonal closure. Even the assessment that had been done, makikita natin dun sa result na successful talaga yung seasonal closure. Feedbacks coming from the fisherman itself. Gusto nila lahat i-repeat o maging for another 5 years, parang consecutive 5 years na i-implement yan para daw makita talaga na yung effect ng seasonal closure. Initial results po, of course wala pa namang scientific study, pero initial results, ramdam na ramdam po agad. Pagpasok pa lang ng January, ang dami ng dulong, sobrang dami, parang linggo-linggo may ulam kaming dulong. Ang daming isda, dagsang isda sa palengke at ang gaganda. And yung pong nakita kong galunggong na dati ang before nung nag-uulam kami, kasi kumakain talaga rin kami ng galunggong, mas maliliit lang. Ngayon po may mga nabibili na kami sa palengke na talagang malaki. Kumbaga yung 3 linggong yon na nakapahinga ang dagat, nakapag-produce ng mga isda at nakapagpalaki, kitang-kita na po agad yung resulta. So yun yung personal kung ano. Kaya ngayon tuwan-tuwa akong pumuntang palengke. Tuwan-tuwa yung mga magtitinda ng isda. Oo, matutuwa sila. Imagine yung bang itlog ng isang isda. Siguro 1,000 yun eh. Ano? Mabuhay na lang doon 10%. Ay sa dami, number of fish na yan. Na mangingitlog, na nangitlog din. Ang dami yan. Hindi lang triple, multiple. Yan. Dumami, naobserbahan na nila. Mas maraming nahuhuli ngayon kaysa noong dati. Para sa akin, napabuti din yun. Para ang ating isda na dumami muna. Mapaitlog nga. At dahil ang galunggong pagka nag-itlog yan, marami yan pag nanabog na eh. Isa-isang galunggong lang, napakarami na nung similya. Kaya sa tingin ko, sa akin lang, napabuti din yun. Nakakatulong din yun. Yung BIPAR, yung napag-usapan nga namin doon sa Batangas City. Yung pinatawag kami lahat ng commercial fishing. Hindi lang isang beses namin napag-usapan yan, siguro mga 3 beses yun. And ang sunod, ang kagandahan dito sa proseso is that may mga kasama na rin natin tayo na naghanap ng paraan paano masuportaran yung itong mga mangingisda na mawalan ng trabaho dahil sa pag-seasonal closure. So through the DSWD, nagkaroon tayo ng Cash for Work program na download sa LGU yata yung mga different funding para napakapag-support sa trabaho na magagawa ng ating mga crew or tawag nila mga barkada nung mga bawat fishing boats na nawalan ng trabaho for that particular month ng ating seasonal closure. So with that, halos na kumpleto natin ang proseso, no, na hindi totally nawalan ng trabaho yung ating mga mangingisda. Nag-start ito na kung saan nagkaroon kasi ng isang modality, ang Sustainable Livelihood Program, isa sa programa ng DSWD. Ito ay tumutukoy sa tinatawag nating Cash for Livelihood and Building Assets. So,